Si Daryl Yap, isang direktor ng pelikula na nagmarka ng kanyang lugar sa industriya sa pamamagitan ng kanyang mga nakakapukaw at madalas na kontrobersyal na pelikula, ay hindi may kakailan na isang maimpluwensya at kontrobersyal na film. Ang kanyang karera ay puno ng pagiging handa na talakayin ang mga sensitibong tema at itulak ang mga hangganan, na nagkamit sa kanya ng parehong paghanga at pagbatikos. Ang pagsisimula ni Yap sa paggawa ng pelikula ay nagsimula noong 2019 sa paglabas ng kanyang unang pelikula, #JawAble. Ang pelikula, isang romansa-komedyang nagsasaliksik sa dinamika ng mga modernong relasyon, ay nakakuha ng katanyagan ngunit nagdulot din ng debate dahil sa prangkang paglalarawan nito sa mga kontemporaryong isyu. Ang kahandaan ni Yap na matatalakay ang mga isyong panlipunan, madalas sa isang nakakatawa at paminsan-minsan ay mapanuyan na paraan, ay naging isang katangian ng kanyang mga gawa. Noong 2021, lalo pang pinatibay ni Yap ang kanyang reputasyon bilang isang kontrobersyal na direktor sa pamamagitan ng kanyang masaganang produksyon para sa Viva Max, isang platform ng streaming sa Pilipinas. Siya ay nagdirect ng 9 na pelikula para sa platform, isang tagumpay na nagpatatag ng kanyang presensya sa umuunlad na tanawin ng digital cinema. Ang mga pelikulang ito, na kilala sa kanilang matapang at madalas na tahasang nilalaman, ay naghamon sa mga pamantayan ng lipunan at nagpasimula ng mga pag-uusap tungkol sa sexualidad, pagkakakilanlan, at mga inaasahan ng lipunan. Ang mga kilalang titulo mula sa panahong ito ay kinabibilangan ng Paglaki Ko, Gusto Kong Maging Porn Star, isang pelikula na nagsaliksik sa mga tema ng ambisyon, mga pressure ng lipunan, at ang mga komplikasyon ng industriya ng entertainment, Tililing, isang komedyang drama na sumisid sa mga komplikasyon ng kalusugan ng isip at ang pagtatangi ng lipunan, Glutea, isang pelikula na hinarap ang mga isyu ng mga pamantayan ng kagandahan at pagtanggap sa sarili, at Revirginized, isang pelikula na naghamon sa tradisyonal na mga konsepto ng kadalisayan at nagsaliksik sa mga komplikasyon ng sexualidad ng babae. Ang 2022 film ni Yap, Made in Malacanang, ay nagpatuloy sa pattern na ito ng pagtulak sa mga hangganan at paglikha ng kontrobersya. Ang pelikula, isang kathang-isip na salaysay ng mga huling araw ng rehimeng Marcos, ay nagdulot ng mga akusasyon ng historical revisionism at muling nag-alab sa patuloy na debate tungkol sa panahong Marcos. Bagamat nakakuha ang mga pelikula ni Yap ng malaking madla at nagpasimula ng maraming pag-uusap, ang kanyang kontrobersyal na diskarte ay nakaharap din sa pagbatikos. Ang ilan ay nagsasabi na ang kanyang mga gawa ay nagpapalaki ng kabastusan at sensasyonalismo, habang ang iba ay nag-aakusa sa kanya na sinasamantala ang mga sensitibong paksa para sa komersyal na pakinabang. Gayunpaman, patuloy na ipinagtatanggol ni Yap ang kanyang mga gawa, na nagsasabi na layunin niyang pukawin ang kritikal na pag-iisip at hamanin ang mga pamantayan ng lipunan. Sa kabila ng kontrobersya, nananatili si Yap bilang isang kilalang filmmaker sa industriya ng pelikula sa Pilipinas. Ang kanyang walang humpay na paghahanap para sa nakakapukaw na pagkukwento ay patuloy na nagpapasimula ng debate at tinitiyak na ang kanyang mga gawa ay bihirang makaligtaan. Ang kanyang mga pelikula, kung papurihan man o batikusin, ay nagpapakita ng kanyang kahandaan na galugarin ang mga sensitibong paksa at hamanin ang status quo, na ginagawa siyang isang film na parehong pinupuri at kinukondena para sa kanyang matapang na mga pagpipilian.